Kasi naka-open ako. Okay? Try lang naman ito. So good day sa inyong lahat mga katropa, mga ka-DIY. So maraming salamat uli sa pagbisita sa ating munting channel. So maraming salamat sa mga bago pa lang mga ka-DIY. So maraming salamat uli sa inyo. Ayan. So meron tayo ng kunting tip lang inibibigay sa inyo patungkol dito sa ating grinder. Ayan. So meron dinala ditong grinder sa atin na problema niya biglang huminto. So kapag biglang huminto, kailangan ng repair. So kailangan daw nilang magamit ngayon. So try natin ayusin muna mga ka-DIY. At actually mga ka-DIY, may mga kasama pa yan. Ayun, mga parintahan yung iba dyan mga ka-DIY. So unahin muna natin tong andito sa atin. So ang brand nga pala nito, Bosch GWS 7100 Professional. So ang Bosch kasi kabilang din sa mga magagandang klase ng grinder. So, slim type siya mga ka-DIY. So mahalata mo siyang original na Bosch dahil dito. Yan, minsan na may PK din sila pagdating sa mga ganito. May mga PK din mga ganito mga ka-DIY. So ito original ito. Okay? So bago doon mga ka-DIY, isaksak muna natin para malaman natin kung ano yung problema niya, kung totoong huminto. Okay, on natin yung saksakan natin. Yan. So try natin saksak muna. Okay mga ka-DIY, i-on natin. So yan mga ka-DIY. Mali na mawala yung kanyang on. Yan mga ka-DIY. Yan lang ang sakit niya. Huminto. Paputol-putol yung kanyang andar. Yan. So bago natin buksan mga ka-DIY, so saglitang shoutout lang sa mga ka-DIY natin dyan. Ayan. Shoutout sa inyo mga ka-DIY, sa mga ka-tech dyan. Shoutout rin sa inyong lahat. Sa lahat ng mga viewers na nanonood, shoutout po sa inyong lahat. So, ayan mga ka-DIY. Tulungan natin mga ka-DIY itong isang channel na ito. Ayan. So yan po na tumulong sa atin. So mga ka-DIY, balibunutin natin at saka try natin, buksan muna natin to mga ka-DIY dito lang. Okay. Buksan natin. Okay, tanggalin muna natin to. Check natin lahat kung bakit putol-putol yung kanyang andar at saka minsan huminto. Okay. Kalasin na rin natin to dito sa hulihan. So, kalasin mo natin mga ka-DIY. Hilahin na natin to. Okay. Kukusan natin to mga ka-DIY. So, ayan mga ka-DIY. Ito yung carbon niya. Tanggalin muna natin. Tingnan natin yung carbon niya kung good condition pa. Okay, sa pagtanggal, alisin lang ito sa gilid na to. Yan kasi yung carbon. Yan o. Okay, tanggalin natin dito. Check muna natin yung carbon. Bawat magbukas kagad kayo, carbon kagad yung titingnan natin. Okay? Kuhain lang natin to carbon. So ayan, tabi lang muna natin. Ganon din sa kabila mga ka-DIY. So ayan. Same procedure lang mga ka-DIY. Okay, tanggal. Angat. Sabay tanggal. Okay, check natin yung carbon mga ka-DIY. So makapal pa yung carbon niya. So hanggang dito yung, kung magpapalit kayo yung carbon, minsan kasi palitin na ng carbon kapag mga manipis na mga dito na banda. So ito makapal pa at saka maganda pa yung hagod na kanyang commutator dito. Maganda yung kanyang dinaanan sa carbon. So good condition yung commutator nito. Ganun din siya, makapal pa rin. Okay, so ayan okay, mga ka-DIY, bali ito yung cord natin, yung AC plug natin. Pumasok dito. Pagpasok, labas dito sa pumatong dito sa dalawang lagayan ng switch. Okay, sa switch, sa itaas ng switch. Ito yung line 1. Ito naman yung line 2 mga ka-DIY. Tapos tagos yan dito sa kabila dito. Dito yan mag-out yung power supply na 220 volts o yung 230 volts natin. Dito mag-out yan. Ngayon, paglabas yan dito, pupunta yan ng coil. Ito yung line 1 natin or line 2. Line 2 man o line 1, itong dalawang to. Okay? Bali ang line 1 na coil, dumaan dito. Umikot. Pag ikot yan dito mga ka-DIY, tagos yan dito sa kabilang carbon. Okay? Ganon din yan sa kabila.
Ganon din yan dito. Ito, paglabas, pag-ikot, tagos din sa kabilang carbon. Okay? Kaya ang isa nito, konektado sa kabilang carbon. Yung line 2 naman, konektado sa kabilang carbon. Kaya ipares natin dalawa para malaman natin. Okay mga ka-DIY? Bunutin natin tong isa. Bali bunutin natin to. At ihangin natin to mga ka-DIY. Tapos ipares natin doon sa carbon. Okay? Yan mga ka-DIY. Bali nakaganon. Okay, nakahang rin yung kabila. Okay? Ipares natin to kung saan siya may connection. Okay, ito nakadiretso sa dito. Ayan. Yan mga ka-DIY. Bali ito yung line 1 natin or line 2 man. Konektado yan dito. Tago naman natin yan. Ito ay konektado rito. Kasi pagpasok yan dito, pag ikot, labas dito sa isang carbon. Okay? Ganon din yan sa kabila. Ganon yan dito sa kabila rin mga ka-DIY. Bale ito, konektado rin yan dito sa kabilang carbon yan. Oh. Ayan. Bale pag ikot ng coil, labas dito sa carbon. Okay? Kaya itong line 1 or line 2 natin, i-tester natin dito. Para malaman natin yung coil, okay? Para sa mga naka-analog, times 1 lang mga ka-DIY. Times 1 lang yung settings. Dapat pareho yung reading. Okay, dito lang tayo sa digital. Okay, set natin yung digital sa ohms. Okay. Set natin, select ohms, yan. Lagyan natin ng ilaw. Okay. Test natin. Ang itong coil, i-test natin dito at saka dito sa mismong butas niya sa lagayan ng carbon. Okay? Test natin. Kasi pag ito, iti-test natin dito sa kabila, hindi yan papalo or hindi yan magbibigay ng reading. Kung saan siya nagbigay ng reading, ay yun naka-connection niya. Okay? So, naka-reading tayo ng 3.5. Okay? 3.5 ohms. Okay, dahil ang coil na dito ay 3.5 ang reading nun. Ngayon naman sa kabilang coil na naman tayo. Dito. Ayan. Test natin. Dito. At saka dito sa carbon. Okay. 3.5 yung una. Ito 3.6. So, ayan 3.5. Ibig sabihin ang coil ay okay na okay. Okay yung coil. Okay. Hindi na kayo malilito dyan ka-DIY. Bale, ang line 1 kasi dyan. Bale ang line 1. Konektado yun sa isang carbon talaga. Yun ang madaling pag-unawa doon sa connection. Ganon din yan sa kabila dito. Konektado rin yan sa kabilang coil. Kaya hindi kayo malilito mga ka-DIY. Okay? So, ihang muna natin yan mga ka-DIY. So, ihang natin. So mga ka-DIY, so okay yung part dito banda sa itaas. Tatlong sira lang yan basta namamatay-matay ang isang grinder. O paputol-putol yung kanyang andar. Unang-una, manipis na yung carbon dito. Manipis na, halos maputol na, halos maputpud na yung carbon. Halos ganito na lang siya kakapal. Mamatay-matay kasi hindi na makaabot doon sa kanyang commutator. Pangalawang dahilan kung bakit namamatay-matay ay dito sa cord. Dito. Meron niyang sira dito o may putol, malapit na maputol kaya namamatay-matay. Pangatlo mga ka-DIY dito sa mismong pinaka-switch niya. Yan ang problema niya. So magte-test tayo sa cord muna. Dito sa AC cord. Okay? Line 1 at saka line 2. Itong line 1 at saka line 2 o line 2 man or line 1 ay tumagos dito kaya itong line 1 at saka line 2. So iti-tester natin dito dulo at dulo din. Tingnan natin at galawin natin to kung may contact. Okay? Kuha tayo ng tester. Okay mga ka-DIY, kuha tayo ng tester. Iset na natin dito sa times 10. Okay, times 10 or times 1. Okay, alligator clip lang gagamitin natin mga ka-DIY. Okay, pumapalo yung tester natin, tingnan nyo. Okay, kahit wala nang calibrate, basta pumapalo lang, deflection. Ibig sabihin, nagde-deflect, may contact. Okay, yung line 1 dito, lagyan natin. Kailangan ito ay kumontak dito. Okay, line 1. Line 2. O line 2, o line 1, line 2 man. O, nakita nyo mga ka-DIY, nagde-deflect. At gagalawin natin to. Itong pinaka-AC cord niya. Yun, natanggal. Wait lang.
Kung napapansin nyo ka-DIY, ginagalaw ko to dahil madalas magalaw ito ang kanyang saksakan. Ayan. Tapos meron pa yung mga ka-DIY dito banda na parts sa saksakan niya. Dito galaw-galawin din. Baka meron putol. Okay? So wala naman, hindi naman namamatay yung connection ng ating AC cord. So wala. So lipat natin sa kabilang linya dito sa line 2. Line 2 o line 1 man. Okay? Dito natin abangan sa kabila. So meaning, walang putol yung cord. Dahil nagde-deflect yung tester natin, ibig sabihin niya nagbibigay siya ng connection. Or hindi na poputol ang kanyang connection. So dito naman na part sa gilid dito. Sa saksakan mismo sa cord. Ito galaw-galawin din dyan. Meron dyan minsan putol. Dyan din, minsan dyan din yan ang sira. Okay? Wala. So, expected na natin ang sira ay switch. Tanggalin na natin tong switch na ito. Okay mga ka-DIY, tanggalin natin tong mga connection, yung mga tester, alisin muna natin. Then, kalasin na natin tong switch na ito. Ito na yung problema niyan. Okay, padaanan natin. Tanggalin natin to. Okay. Pag kayo magkakalas mga ka-DIY, picturean nyo na lang para mas maganda. Okay, tanggalin natin to. Okay, tanggalin na natin to. Okay. Tapos mga ka-DIY, meron dyan lock dito sa ito, lock nya. Yan. Ihang lang natin konti tapos itulak. Okay, gumamit ng ganitong type ng pangtanggal. Okay. So, nakahang na tayo. Nakahang yung lock. Ingatan na wag mabali. Baka mabalian kayo ng itong sa uli na to. So okay mga ka-DIY, bali nakatulak na tayo dyan. Then, lagyan natin ng patong. Tapos ito, kontrahin natin to mga ka-DIY pag ganun. Okay, yun. Pag ganun. Laglag yan. Kasi pag hindi natin to nilagyan pag hindi natin ginanito, mababali ito mga ka-DIY, baka mabalian kayo. So, ingat-ingat lang mga ka-DIY. So, madali lang naman yung procedure. Basta lagyan nyo lang ng lock dito sa taas. Pag ganun. Okay? So, tanggal natin yung switch. Okay? Tabi lang muna natin yung grinder. Okay mga ka-DIY, bali, ito na yung switch. Lagyan natin ng connection dito sa line 1 at saka tagos dito sa line 1 din. Sa kabila. Ganito. Okay, check natin. Okay. Napapansin nyo, nawawala-wala yung palo niya. Ayan mga ka-DIY. Okay, nawawala-wala yung palo niya. Nag-deflect siya kanina pero nawala. Ayan. Napansin nyo mga ka-DIY, nawawala-wala yung connection niya. Ayan mga ka-DIY. Oh. Ayan. Ayan. Lipat natin dito sa kabila sa line 2. Okay, lipat natin. So, ayan. Napapansin nyo mga ka-DIY. O, ayan. Ayan. Papatay-patay yung kanyang switch. Ayan. Ito naman yung buo mga ka-DIY. Ito naman yung okay na switch. Para nga pala sa nahihirapan maghanap ng mga switch sa online, sa Shopee at saka sa Lazada, makakabili kayo ng mga spare parts patungkol sa mga grinder at saka sa ating mga drill. Marami dyan sa spare parts. Okay? Lagyan natin itong line 1 tsaka line 2. Line 1 sa kabila pala. Yan. Pindutin natin. Yan o. Papansin nyo mga ka-DIY. Ayan. Okay. Ngayon. Okay. Tapos dito sa kabila naman. Ito. Ayan mga ka-DIY. So, switch lang yung sira niya. Okay, lalagyan na natin to mga ka-DIY doon sa grinder. Okay? Okay mga ka-DIY, ito na. Ilalagay na natin. So, baon na natin to. Then, lagyan natin ng connection. Line 1. Line 2. Okay. Line 2. So, yun. Line 1, line 2. Ayusin na lang natin yung mga connection niya para hindi madaanan ng screw mamaya. Okay. Titingnan natin yung mga butas. Baka nakapatong kasi dyan minsan ng wire at saka mag-screw ay madaanan. So, iligpit natin ng maayos.
Okay, ito ipasok na natin dito sa line 1. Okay. Okay, yung line 2 naman. Okay, pasok lang. Then, balik natin. So, make sure na mahigpit yung pagkakalagay para hindi kumalas. At saka hindi uminit yung wire. Okay, mga ka-DIY, tapos na tayo sa switch. Dito naman tayo ngayon sa carbon. Okay, ahang na natin yung spring nya. Then, lagay natin yung carbon. Okay. Tsaka ibalik. Then ibalik natin to. Okay, pag mapaandar natin to mga ka-DIY, obserbahan natin kung iinit siya. Okay, ganun din sa kabila. Ihang din natin to. Okay, lagay yung carbon. Okay, balik natin. Balik natin yung connection. At saka ilagay natin yung pwedeng lagyan ng takip, pwedeng wag muna para makita. Okay mga ka-DIY, saksak na natin. So pakiramdaman natin yung ikot ng grinder. Kapag garal-gal ang tunog, magbubukas tayo ng motor. Okay, magbubukas tayo dito. Kapag 7 seconds na mainit siya o 8 seconds, mainit na siya kapag inamandar, magbubukas ulit tayo ng motor. At kapag sobrang lakas ng kislap dito banda sa loob, dito sa armature, magbubukas din tayo nito. Okay? Kapag hindi, at saka hindi umiinit, at hindi garal-gal ang tunog, okay ang ginawa ko. Okay ang ginawa mo mga ka-DIY. So, try natin ha. Saksak muna natin to. Okay? Lagyan natin ng power. Para sa mga mag-ingat na lang kayo mga ka-DIY kasi naka-open ako. Okay? Try lang naman ito. Okay mga ka-DIY, babalik na natin yung takip. So ayan mga ka-DIY, pinasok na natin. Lagyan na natin yung cover. Try ulit natin mga ka-DIY, pakiramdaman natin kung malakas yung init. Okay. Okay mga ka-DIY, ito na. Wait, try natin. So okay na tong unit, hindi naman mainit at saka okay na. At saka inaantay ko pa yung pesa noon mga ka-DIY. Yan, para sa mga nagtanong dito sa aking ginagamit sa isang ka-DIY natin, bunutin natin to. Para nga pala sa nagtanong nito sa aking saksakan, ganito lang yan mga ka-DIY, simple lang naman. Okay, ganun lang naman yan. Okay mga ka-DIY, ganito lang yan yung pag Ayan, so may breaker siya mga ka-DIY. 30 ampere na breaker, ayan 30 ampere. Nakuha ko ito sa heater, sa water heater mga ka-DIY, nakuha ko siya. Tapos nilagyan ko siya ng isang indicator. Ganyan lang mga ka-DIY, kahoy lang naman yan. Kasi ito ginagawa ko pang service. Itong nakalitaw na ito yung line 1 or line 2 man dito. Line 1, line 2. Ito yung line 1 niya or line 2 man. Basta isang line dito, pinalabas ko kasi nilalagyan ko yan ng clamp meter. Halimbawa ganito. Okay? Hindi pa kasi dumating yung clamp meter ko mga ka-DIY, nag-order pa ako. Ayan. Pag ganun naman yung function yan mga ka-DIY, tapos on ko lang to. Naka-clamp meter tayo. Saksak natin yan dito. Sabay on natin tong grinder. Papansin nyo. Okay. So ayan mga ka-DIY, tingnan nyo yung amperahe, yung clamp meter ko. Okay, hindi pa kasi dumating yung aking clamp meter. So try natin to. Kuha na ang amperahe. Okay oh. Tingnan to.
JM Tutorial, Mr. Bin TV. Please subscribe to our channel. Bye-bye mga katek!